Ayan, hello everyone, it's me again, Teacher Nel. Okay, so sa ngayon naman po, subtracting mixed numbers with like denominators pa rin po tayo, no? Pero, isosolve po natin siya vertically, ano po? At the same time po ay apply natin yung borrowing. Okay? So, paano nga ba magsosolve vertically at paano mag-borrow? At kailan po dapat mag-borrow? Okay po? So, let's try number 1. 5 and 1/4 minus 2 and 3/4. Una po, i-write natin siya pa vertical, syempre, no? So, 5 and 1/4 minus 2 and 3/4. Okay? So, kailan po ba tayo magbaro? Check po muna natin yung numerators ng minwen at saka subtrahen. Ano po? Yan. So, makikita po natin na mas mababa po yung numerator ng minwen kesa sa subtrahen. Pag sinubtract kasi natin yan ng 1 minus 3, so wala naman tayong matatanggal na 3 sa 1. Tama? So, kulang po siya. Kaya kailangan natin magbaro sa 5. Okay? So, paano po ba magbara, no? So, makikita po natin dito na ang denominator po nito ay 4. Tama? And alam naman natin kapag sinabing 4 over 4, that is equal to 1. Okay? So, ibig sabihin, pag nagbawas po tayo dito kay 5 ng isa, so si 5 magiging 4 na lang. Tama? So, saan po yung 1? Ito na po si 1, no? Magiging 4 over 4 po siya. Okay? So, kung i-add po natin yung 4 over 4 dito po kay 1/4, so, similar fractions pa rin naman siya. So, add yung numerators. Tama po ba? So, 1 plus 4, that is 5. Then, copy the denominator. 4. Tama? So, magiging 5 over 4 po siya. Tama po? So, mas mainam po na ganito na lang ang gawin natin. Ano po? Erase ko po muna to. Okay? So, ang gawin na lang po natin, kapag nagparo po tayo dito kay 5, so syempre magiging 4 po siya, ang idadagdag po natin dito sa 1 ay kung ano po yung denominator niya. Okay po? So, ibig sabihin, 1 plus, dahil ang denominator niya po ay 4, so plus 4. Po? So, that will give you now 5. Tama? So, erase ko na po ito at papalitan ko na po siya ng 5. Okay? Tanggalin ko na rin po itong si 5 kasi 4 na po siya. Yan. Para mas clear na po. Okay? So, sana clear po yun, no? Ngayon, pwede na po tayong mag-subtract. Okay? Subtract po muna natin yung kanilang whole numbers, no? So, 4 minus 2 is equal to 2. Then, yung numerators po ng dalawang fraction. 5 minus 3 is equal to 2 over, copy the denominator, 4. Okay? Siyempre, hindi pa ito yung final answer. Kasi nga yung fractions po ay kailangan pang i-lowest term. Itong 2/4. Okay? Ano po ba ang greatest common factor ng 2 at saka 4? Tama, no? It's 2. So, divide both po by 2. Yan. Divide po natin sila sa 2. So, that is equal to 2 divided by 2 is 1 and 4 divided by 2 is 2. Okay? So, wag kalimutan po yung whole number na ilagay, no? So, that is 2 and 1/2. Yan. So, ang pinaka-importante po dito, no, lagi nating i-check yung numerators po ng fractions kung pwede na po silang i-subtract. Kung hindi pa po, magbaro po tayo. Okay po? Yan. Kung hindi pa naman yan klaro, try po natin yung number 2. Yan. So, let's try number 2. 7 and 4 over 9 minus 2 and 7 over 9. Una po, i-rewrite natin siya ng vertical, no? Yan. So, 7 and 4 over 9 minus 2 and 7 over 9 equals. Yan. Anong sabi ni teacher? Check muna natin yung numerators ng minwen at subtrahen, no? Yan. Pag pinag-minus ba natin sila, pwede na. Hindi ba siya cannot be, no?
4 minus 7. Ayan. So, wala naman tayong matatanggal na 7 kay 4. Tama? So, kailangan po nating humiram kay 7. Okay? So, si 7 ngayon, magiging 6 na lang. Tapos, magpa-plus po tayo ng ano po? Yan, tama, no? Magpa-plus tayo kay 4 ng 9 kasi 9 po yung denominator po natin, no? So, as you can see, similar po sila, tama? Yan, so mag-add po tayo dito ng 9. Inulit ko, saan galing si 9? Galing po yan dito sa denominator, no? Yan, so that is equal now to 13 over 9. Okay, so papalitan ko lang, no, para mas maayos po yung sulat natin. O i-rewrite ko na lang po dito, no. Yan, ito po si 6. Tapos 13 over 9 minus 2 and 7 over 9. Ayan, mas malinis na po, no. 6 minus 2 po is equal to 4. Then 13 minus 7 po is equal to 6 over, copy yung denominator na 9. Makikita nyo po dito, no, ng fraction po natin ay kailangan pang i-lowest term, no. So, alam naman natin na ang greatest common factor nila ay 3. So, divide natin sila by 3. Okay, so, that is 6 divided by 3 is 2. 9 divided by 3 is 3. Okay ba? So, ang final answer natin, huwag kalimutan si whole number na 4. Okay? So, that is 4 and yung ating fraction po, 2/3. Okay? So, yan po ay 4 and 2/3. So, kung clear na po yan sa inyo, pwede nyo po bang sagutan itong dalawang items na to? Ayan. At pakitype po sa ating chat box po ang inyong mga sagot. Okay po? Kung sa tingin nyo po ay nakatulong po itong video sa inyo, please paki-like naman po itong video. Okay po? At please subscribe na rin, no, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe. Okay? Thank you po for watching. Bye-bye.